Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Tayo po ay nandito po tayo ngayon sa Molino, Bacoor, Cavite. Dito po yung pinaka main church po ng United Community Kingdom of God Church Philippines, mga ginigiliw. Pumunta po tayo dito upang makipag-fellowship po sa mga uh, senior pastors po natin, yung mga admin pastor po natin dito sa UCKGC Bacoor, Cavite, at sa mga kaibigan na rin po natin na kamanggagawa sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Sa araw na ito, mga ginigiliw, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang bayad ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, na yung katumbas ng bayad na ibinayad ng mga pari kay Judas, mga ginigiliw, ay napakalaking halaga, mga ginigiliw. Ibig sabihin, napakamahal ang ibinayad ng mga tagapagturo ng kautusan na ito, ng mga pari na ito kay Judas sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, upang siya'y ipagkakanulo lamang ni Judas, mga ginigiliw. No, sabi niya po dito sa Mateo 26:27, no? Ang sabi niya po dito, sa Matthew 27:5, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagbigti, sabi niya, mga ginigiliw. So yung 30 pirasong pilak nung unang panahon, mga ginigiliw, ito ay napakalaking halaga, mga ginigiliw. Bayad ito ng isang malawak na lupain, mga ginigiliw, sapagkat ibinili ng mga ito, ng mga pari, ng libingan ng mga tao. Ito ay ginamit nila para ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan, sabi niya po, mga ginigiliw. So dito makikita natin na sabi niya po dito sa 6, pinulot ng mga punong pari ang mga pirasong pilak, sinabi nila, labag sa kautusan na ilagay ang salaping ito sa kabangyaman ng templo, sapagkat bayad ito sa buhay ng isang tao. Sabi niya, bayad ito sa buhay ng isang tao, sabi niya. So nagkaisa sila na ang salaping yon ay ibili ng bukid ng isang magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan, sabi niya po, mga ginigiliw. So dito po, mga ginigiliw, no, makikita po natin na napakamahal ang ibinayad sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ito ay kapalit ng lupa na ibinayad, na binili ng mga pari, mga ginigiliw, upang gawing libingan ng mga dayuhan. Pero more than that, mga ginigiliw, no, ang bayad ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay yung ibinigay niya ang buhay para sa atin, mga ginigiliw. No, inialay niya ang kanyang buhay upang sa ganon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang makaranas po tayo ng pag-asa, mga ginigiliw. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, mga ginigiliw. Kaya napakahalaga ang buhay, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kahalagahan, mga ginigiliw, ang kanyang kapanganakan, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang muling pagkabuhay. Dito umiikot ang magandang balita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya ito ang pinakamagandang balita na mararanasan natin
sa ating buhay, mga ginigiliw ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay namatay at muling nabuhay, mga ginigiliw, upang sa ganon ay maranasan din po natin ang muling pagkabuhay katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay pag-asa sa atin bilang mananampalataya at tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired and encouraged muli sa salita na ito ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. God bless everyone.